May kapeng galing Benguet na kaya raw makipagsabayan sa sarap ng kapeng Barako. Ano kaya ang secret ingredient ng award-winning coffee mula dito sa Itogon? Kapag nasa tasa na, parang pare-pareho lang ang lahat ng kape. Pero maraming iba't ibang uri nito. 4 ang major variety ng coffee berries. Ang Robusta, Liberica o yung mas kilala natin na kapeng Barako, Excelsa, at Arabica. Lahat ng yan tumutubo dito sa Pilipinas. Kabilang kasi tayo sa tinatawag na Coffee Belt. Ito yung mga bansang malapit sa equator. Dito lang maaaring tumubo ang puno ng kape. Hi, hello. Ako si Elma Serna, 61 years old. Ang trabaho is nagtatanim, pa-process ng kape. Sa Itogon, Benguet, mahahanap ang coffee farm ni Manang Elma. May taas itong 1,500 meters above sea level. May sapat na moisture at lamig ang tanim nilang Arabica coffee cherries. Kaya perfect condition daw ito para mas lalong lumabas ang lasa ng kape. Kung kilala ang kapeng Barako sa matapang na flavor nito, ang Itogon coffee naman ay may lasang dark chocolate at cherries. Para sa mga coffee farmers ng Benguet, ang kapeng inaani nila ay tanim ng Diyos. Ngayon yung blessing din naman sa amin na hindi kami maghirap. Ito yung bagong product namin from Itogon. Ito ay galing talaga sa aming farm. If I open the boxes in front of you like this, you will find all the ingredients that I'm using today. I sourced these from Itogon in La Trinidad, Benguet in the Philippines. Noong 2019, kinilala sa isang international coffee competition ang kapeng galing sa Itogon. Nagpasikat na rin ito sa Boston, Las Vegas, London, South Korea, Dubai. Nakakataba ng puso, ka-amaze na malaman mo ang kape pala is, hindi mo man sinasabing the best, pero nakita ko yung ganda ng product na ito. Pero hindi pagtatanim ng kape ang unang trabaho ni Manang Elma. Small scale mining. Pagmimina ng gold ore ang ikinabubuhay nila noon. Kaya lang, nung pagkatapos ng umpong, yun na. 6 na po pa ang pinaghaharap sa pagguho ng lupa dahil sa bagyong Ompong sa barangay Ukap, Itogon, Benguet. Isang komunidad sa Itogon ang natabunan ng landslide. Halos 100 ang namatay. Nakita ko yung mga yung mga tao na nakaratay. Parang pinapaliguan sila na maputik sila. Dahil sa trahedya, ipinagbawal na ang small-scale mining. Delikado kasi ang operasyon na ito. Nung una, medyo parang hirap. Kaya lang, talagang kailangan tanggapin na yun na talagang sitwasyon. Pero kape ang nagsalba sa kabuhayan ng mga taga-Itogon. Nakita kasi ng mga opisyal ng bayan ng Itogon ang potensyal ng mga puno ng kape sa kanilang lugar. Kaya hinimok nila ang mga residenteng bumalik sa pagtatanim at pagpoproseso nito. Actually, yung mga kape na yan, tanim ng parents namin. Way back, noong 6 years old ako, nag-harvest kami ng mga kapatid ko. At alam mo ba na mahaba ang proseso bago ma-enjoy ang masarap na Itogon coffee? Kailangan mag-nursery ka muna, magtanim ka ng mga seedlings. After 3 to 5 years, mag-harvest ka na yan. Pagkatapos ng harvest, ipaprocess na natin yung natural at saka yung honey process. Ang pagpapatuyo, doon lang tayo magtatagal. And then, i-dihal. After dihal, isort. Pipiliin natin yung mga defect. Sunod naman dito ang pag-roast ng mga coffee beans. 6 hanggang 8 taon ang inaabot ng buong proseso ng paggawa ng kape. Ready na yung ating coffee. Tikim time! Kamusta? Wow! Sarap talaga. Galing sa Sitio Saddle, Hartwell, at Lumbag ang mga coffee farmer ng Itogon. Ang Henry & Sons ang tumutulong kina Manang Elma at iba pang coffee farmers para mapalago ang kanilang farm. Sila rin ang tumulong na magkaroon ng exposure abroad ang local coffee from Itogon. We also teach them how to take care of the coffee trees to ensure that these trees are nurtured and will last for many generations. Sustainable farming ang advocacy ng Henry & Sons. Dapat kasi, ang mga magsasaka ang mas nakikinabang sa tanim nila. Dati, ibinebenta ni Manang Elma ang green beans na naproseso niya na sa halagang 150, minsan 160, 170, ganun.
Ngayon, sa tulong ng Henry & Sons, ipinagbibili niya na ito sa halaga $3.20. The buying price for the cherries here at Itogon is the highest in the world. Mahigit 1 taon nang ibinebenta ni Manang Elma ang kape niya sa ibang bansa. Available din ang Itogon Coffee sa mga coffee shops dito sa Pilipinas at online. At alam mo ba na kung bibili ka ng Itogon Coffee, parte ng ibinabayad mo ay mapupunta sa pondo para sa pagsasanay ng mga coffee farmers sa Itogon? Pwede mo rin makilala ang pamilyang nagtanim ng kapeng iinumin mo sa pamamagitan ng QR code sa mga lata ng kape. A lot of the people who gave us feedback said that it's one of the best coffees in the world, and mainly because of the care, the amount of care that our farmers are giving it. Dati ay sa Mina umaasa si Manang Elma. Ngayon, kape na ang ginto nila.